Sa isang lugar sa loob ng isang gusali, nagpasalamat ang isang babae sa mga lalaking nakaupo sa paligid ng lamesa sa tabi niya na dumating sila. Kahit na ang tawag ay galing lang sa isang babae, sinisigurado ng isa sa mga lalaki na dadating sila sa tuwing tatawag siya. Kahit anong mangyari, lagi silang handang tumulong sa babae sa tuwing kailangan niya ito. Kinikilala ng babae na hindi maganda ang sitwasyon sa White Flower Room dahil sa sekta ng Kinjing. Siya pa rin ay taos-pusong nagpasasalamat sa mga lalaki para sa kanilang tulong. Mas nakakahiga na siya ng maluwag. Salamat muli sa kanila. Tiniyak ng mga lalaki sa babae na poprotektahan nila ang White Flower Room. Kanilang binibigyang diin na kahit gaano pa kalakas ang sekta ng Kinjing ay hindi nila basta-basta magagawa ang gusto nila sa Shangdo, na sinasang-ayunan ng babae. Binigyang halaga ang kanilang punto ang mga lalaking nakikipag-usap sa kanya, habang hinihiling sa kanya ni Madam Wu na huwag mag-alala tungkol sa anumang pangamba. Habang si Madam Wu ay nag-iisip, kasabay ng pambabala ng kalalakihan, may naalala siyang isang mahalagang kaganapan. Ipinaalam niya sa mga kalalakihan ang dahilan sa mga hindi pangkaraniwang gawain ng sekta ng Kinjin. Inutusan silang lahat na laging magsama-sama, at baka hindi na siya makadalo sa susunod na pagpupulong. Lahat ng lalaki ay nag-aalala at nagtatanong kay Madam Wu kung seryoso. Ang ilan ay nagpahayag pa ng kagustuhang sumali sa sekta ng Mi. Pati na rin ang isang tao ay nag-mentions na gustong bisitahin ang Ma Mountain. Iniisip ni Madam Wu na ang mga lalaking ito ay nagtipon dito dahil nakita nila siya ay kaakit-akit. Ngunit plano niyang gamitin ang kanilang paghanga upang makontrol ang kanyang layuning maging pinuno ng Mi Sect at commander ng Seton Fortress balang araw. Sinabi ni Madam Wu sa mga lalaki na siya ay nag-enjoy sa company nila. May isang lalaki na sumang-ayon at ang sabi ay sobrang saya. Habang tumitingin sa paligid ay napansin ni Madam Wu si Po na nakaupo at kumakain sa lamesa. Napatingin din si Po at lumilingon sa kanya. Napansin din ni Madam Wu ang matingkad na mapupulang mga mata nito. Nagtataka kung paano ito nangyari, naging mausisa at lumapit kay Po para kausapin siya. Sinabi niya kay Po na sa palagay niya ay ito ang unang pagkakataon niya dito. Naramdaman niyang hindi siya taga roon at hiniling sa kanya na ibahagi ang kanyang pangalan na ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Sona mula sa The White Flower Room at magalang nagpapahayag ng kanyang interes na malaman ang kanyang pangalan. Si Po ay tumutugon sa kanyang pangalan na Po Wall. Pagkatapos ay tinanong ni Sona kung siya ay isang martial artist. Sinagot ni Po na bahala ka kung ano ang iniisipin mo. Itanong niya kung bakit niya gustong malaman ang tungkol sa kanya. Tinanong ni Sona kung may hindi masabi si Po sa kanya. Pinaalala ni Po na siya ang unang lumapit sa kanya at inistorbo siya. Nang ang isa sa mga lalaking ay pinapagalitan si Po. At tinanong kung paano siya naglakas loob na magsalita kay Madam ng ganyan. Hinihiling niya kay Po na agad na humingi ng tawad. Tumugon si Po ng isang tanong kung bakit siya hihingi ng paumanhin. Ang lalaki ay iginiit kay Po ay dapat ay lumuhad at humingi ng tawad o hindi niya ito tatanggapin. Mahinang tinanong ni Po ang lalaki tungkol sa kung ano ang mangyayari kung hindi siya humingi ng tawad. Iminungkahi niya na kahit na hindi nakikita ng lalaki, malinaw na dapat niyang kilalanin ang isang malakas na kalaban at lumayo na lang ito. Galit na tanong ng lalaking si Kanggo. Si Kanggo, ang isa sa kanyang mga tauhan para ibigay sa kanya ang kanyang espada ay hinihingi niyang malaman kung paano siya pinagtatawanan ni Kanggo. Inatake si Po na nagsasabing hindi niya siya mapapatawad. At hinihikayat ang kanyang mga tauhan na atakihin si Po. Gayunpaman, matalinong iniiwasan ni Po ang bawat atake. Laking pagkagulat ni Kanggo at hindi makapaniwala sa kakayahan ni Po. Nagagawa niyang makaiwas sa kanyang atake. Kaya siya umatras ng sapat upang maiwasang matamaan. Nagpakawala ng sumpa si Kanggo patungo kay Po, hindi matanggap ang nangyayari. Habang si Po ay nagpakawala ng Thunderstorm Swords technique mula sa sekta ng Kinjing na kinabibilangan ng 7 malalakas na strikes. Napagtanto ng mga tauhan ni Kanggo na si Po ay may tunay na intensyon para patayin si Kanggo. Sa pagkabigo ni Kanggo, tinangka niyang suntukin si Po ng buong lakas. Malas nga lang at walang ka-effort na naiiwasan nito ni Po. Lalong nagpapasiklab ng galit ni Kanggo. Hinugot niya ang kanyang espada at sinubukang atakihin muli si Po mula sa likuran. Ngunit mahusay na umiiwas si Po sa lahat ng atake ni Kanggo. Lumingon siya kay Sona at binalik ang tingin kay Kanggo, nagtatanong kung iyon ang nakuha ni Kang, sa isang mabilis at makapangyarihang galaw. Muling sinuntok si Kanggo na nagpapalipad sa kanya sa himpapawid.
Si Kanggo ay bumagsak sa lupa sa isang malungkot na sitwasyon. Pinatigil ni Sunwa si Po at sinabihang ilabas ang galit sa kanyang loob. Tinatawag ng tauhan ni Kanggo si Madam, ngunit itinaas lang niya ang kanyang mga kamay. Pinayuhan ni Madam na ilabas ang kanyang galit. Para pigilan silang manghimasok, ipinaliwanag ni Sunna kay Po na hindi masamang tao ang ginawa niya. Dahil nag-aalala sila tungkol sa akin. Iginiit ni Po na ang mga tao ay dapat na maging responsable para sa kanilang mga aksyon. Sumasang-ayon siya, ngunit sinabi niyang gusto niyang akuin ang pangyayari. Kung gusto niyang magpahinga at hindi na maabala, ang mga tauhan ni Kanggo ay tumututol na mas pinipiling ipaglaban si Sunna kaysa makita siyang managot. Napagtanto ni Po na si Sunna ay matalino at alam kung paano gamitin ang kanyang mga pakinabang. Si Sunna ay nagtatanong kay Po kung okay lang ba siya sa desisyon niya. Mamayang gabi tinanong ni Sunna si Po sa isang simpleng pabor kung hindi ba mabigat para sa kanya. Nakinig si Po sa kanyang iminumungkahi. Inilahad ni Sunna na gusto niyang pumunta sa Mount Namho at patayin ang pinuno ng Thunderclap sect. Ipinaliwanag niya na hindi katagalan, dumating ang Thunderclap sect leader na si Tai Yan Ho, nagmungkahi at nagbanta Tai Yan Ho na susuportahan ang sekta ng Kinjun. Kung tatanggihan niya ang sitwasyong ito, ay maaring magdala ng pahirap sa White Flower Room Group at ang Mi sect. Tumugon si Po na wala siyang koneksyon sa White Flower Room na yan, kaya hindi niya concern ang mga problema nila. Iginiit ni Sunna na wala siyang kinalaman dito. Kaya't nag-aalok siya ng gantimpala kung pupunta siya at papatayin si Tai Yaho. Nangako siyang ipapaalam sa kanyang tiyahing pinuno ng Mi sect upang makatanggap ng isang pabuya. Curious na nagtatanong si Po kung sino nga ba ang kanyang tiyahin. Ipinahayag niya na ang kanyang tiyahin ay ang pinuno ng Mi sect na kilala bilang The Blossom Elder at ang pangalan niya ay Jangga. Napatanong si Po kung ito ay totoo. Sa bundok ng Amy Sirano ay kasama ng isang lalaking nagbabanggit ng tungkol sa kahangahangang tanawin ng bundok. Gayunpaman idinagdag niya na ang lahat ng ito ay walang kabuluhan kung matatalo sila sa Kinjing sect sa digmaan. Nababahala siya kung gaano kalungkot ang kanilang sitwasyon kung sila ay mapipilitang palabasan sa bundok Amy. Si Ranju at ang lalaki ay pumasok sa isang palasyo at tumayo sa harap ni Jangga, Silran at ang Abbess of the Nine Calamities Master. Hinala ng kanilang master na ang grupong ito ay humihingi ng kapalit kung sila ay tutulong. Dahil hindi sila basta-basta lalaban ng walang dahilan. Kinumpirma ni Rano ang hinala ng guro na sinasabi hindi nila kayang magdusa ng mga pagkalugi. Tinanong ng master si Rano kung magkano ang gusto nila bilang kapalit. Matapang na sinabi ni Rano na siya ay naniniwala na ang 500,000 gintong yangs ay magiging sapat para sa sakripisyo nila. Nagdudulot ng galit sa mga taong naroroon. Kinukwestiyon nila ang katapangan ni Rano sa paghingi ng napakalaking halaga ng pera na pinaniniwalaan nilang hindi na kailangan entertainin ang kanyang kahilingan. Bilang pagtanggap nito nagsialmahan ang martial arts community ni Jangga. Pinutol sila ni Master at inutusan ang lahat na ihinto ang paggawa ng kaguluhan. Sa paghahanap nito ng hindi karapat-dapat. Pagkatapos ay nagtanong ang Master kay Rano kung talagang inaasahan niyang tatanggapin nila ang kanyang kahilingan. Itinuro ni Master na maaari siyang kumuha ng iba pang grupo tulad nito sa kanya na may ganoong halaga ng pera. Ngunit sinabi ni Rano na walang magiging kasing lakas ang kanilang Black Cloud Course. Si Master ay nagalit at tinanong si Rano kung sinusubukan niyang manipulahin sila. Ginagamit ng Master ang kanyang kapangyarihan para saktan pareho si Rano at ang lalaking kasama niya. Dahilan para mahulog sila sa lupa, iginiit ng Master na maging totoo si Rano. Idinagdag ng Master na walang pagkakataon na mapagbigyan ng Master ang kagustuhan ni Rano. Ngunit naniniwala pa rin si Rano na talagang bibigyan siya ng Master ng 500,000 yangs kaya ang hiniling ni Master kay Rano na sabihin sa kanya ang halaga na talagang gusto niya. Habang siya ay nakahandusay sa lupa, napagtanto ni Rano na ang pinuno ng sekta ng Mi ay medyo pambihira na nagtataglay ng isang makapangyarihang espiritu. Ipinaliwanag ni Rano sa Panginoon na sila ay mga palaboy na nagbebenta ng kanilang lakas. Kaya sinusunod nila ang sinumang nag-aalok ng pinakamaraming pera, kahit sino ang nagbabayad ng kahit isa pang yang, upang kanila na ring nagiging amo. Ang tanong ng Master kung mananatiling matigas si Rano hanggang sa huli. Ang parehong pag-uusap ay dapat na nangyayari sa kanyang miyembro ng Corv at Mount King Chang. Ang iniisip ni Master na mas malakas na sa kanila ang sekta ng Kinjing. Pero baka kunin sila para maggarantiya ang tagumpay, gayunpaman, kinikilala ng Master na kailangan nila ang lahat ng tulong na maaari nilang makuha.
dahil hindi nila alam kung kailan magkakasalungatan. Lumitaw na ang Panginoon ay humanga sa kanilang katusuhan at inutusan si Janga na pumunta. Si Janga ay sumusunod sa utos. Sa ibang tagpo ang isang taong nagngangalang Hyang Nim ay lumitaw kasama ang isang matandang lalaki. Ang matanda ay tila bigo at sinabing hindi niya kayang magnegosyo sa ilalim ng mga ganitong pagkakataon. Sila ay agresibong nakikipag-usap sa nagrereklamong matandang lalaki. Sa tuwing nakikipagnegosyo siya sa ThunderClan ay nauubos siya ng lakas. Habang si Hyang Nim ay nagtatanong kung magkano ang gusto nilang kunin mula sa kanila bago sila masiyahan. Ang matandang lalaki, pakiramdam niya ay umalis na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nagtatanong si Hyang Nim kung nakita rin niya ang dalawang malalaking storage room na puno ng mga butil. Hindi siya makapaniwala na sinusubukan nilang bumili ng higit pang mga butil sa ganoong kababang presyo. Iniisip niya kung mayroon silang isang uri ng sama ng loob laban sa mga butil mula sa nakaraang buhay. Nagbiro si Hyang Nim na marahil sila ay mayayaman. Napapansin ni po si Hyang Nim at ang matanda mula sa malayo. Si Jane Marian, ang kapitan ng Black Cloud Corp, ay humikab at nagtataka kung kumusta na ang mga miyembro ng kanyang grupo. Alam niyang nakakapagod na maglakad sa isang masikip na trope sa pagitan ng Mi Sect at ng Qinjing Sect. Iniisip niya ang pagreretiro pagkatapos ng lahat ng ito. Samantala si Dashigo ay dumating. Ang kapitan ay nagtanong kung pumunta ba siya para magbalik loob. Ipinaliwanag ni Go na bumalik siya dahil may nakita siyang pamilyar na mukha. Pinaalalahanan ang kapitan na sa hindi sinasadyang pagkakataon sa kanyang paglalakbay ay may nakasalamuha siyang tao na nagngangalang Pu Wol. Ang kapitan ay nagtanong kung ang ibig niyang sabihin ay ang kakaibang tao na nabanggit bago nagtanong ang kapitan. Kung nakitang uli ito ni Go, si Pu sa Sichuan. Nagtataka si Go kung bakit ito nababahala ang kapitan. Inamin ni Captain na hindi big deal, pero for some reason nagpapaliwanag na mahirap ang pinagdaanan ni Pu sa pagitan ng Mi Sect at ng Qinjing Sect, na maaaring gumawa sa kanya ng mas sensitibong pangyayari. Si Go ay nagmumungkahi na kung ang mga instinct ng kapitan ay nagsasabi sa kanya ng isang bagay, pinakamahusay na huwag pansinin ang mga ito. Binanggit ni Go na mayroon silang available na miyembro na magagamit at isa sa mga mabilis na miyembro na pwedeng sundan si Pu. Inamin ni Go na medyo curious din siya kay Pu. Pumayag ang captain at sumang-ayon. Pumasok si Rano at ipinaalam sa kapitan na dinala niya ang mga taong hinihintay niya. Pumasok si Silran, si Jiang, at ang kapitan ay tumayo at ipinakilala ang sarili bilang pinunong Jiang ng Black Cloud Corps. Bumati sa mga kagalang-galang na panauhin mula sa Mi Sect, nag-alay din sina Janga ng kanilang mga pagbati. Ang kapitan ay isaalang-alang ang direktang pagdating ng mga dakilang alagad mula sa Mi Sect bilang tanda na handa silang makipagdeal sa mga ito. Si Janga ay tumugon na ito ay depende sa kung paano ang mga negosasyon at siya ay nagbabala sa kapitan na kung sinusubukan niyang linlangin ang kanilang sekta sa katamtamang lakas ay gagawin nila ang Black Cloud Corps ay magbabayad ng mahal. Kung antalahin ang kanilang pakikidigma laban sa sekta ng Qinjing. Magalang na sinabi ng kapitan na handa na sila sa mga ganyang kahihinatnan. Tinanong niya si Janga kung dapat ba nilang pag-usapan ang mga terms. Pinaunlakan sila ni Jane na pumasok sa isang silid. Sa loob si Janga ay nabigla ng ihayag ng kapitan na gusto niya ng mga karapatan sa pangangalakal beyond the Great Wall. Ang mga tanong kung ito ay may kabuluhan, sinabi ni Janga sa kapitan na ang isang palaboy ay dapat kumilos ng nararapat sa kanyang katayuan. Gaya ng paghahangad niya sa gantimpalang salapi at karapatan. Pinapuna niya ang kapitan dahil sa pagiging masyadong matakho. Ang kapitan ay magalang na hindi sumasang-ayon na nagsasabi na hindi niya iniisip. Kaya tinanong niya kung hindi ba ganap na posible para sa Mi Sect kapag sila na ang maging pinuno ng Citran. Nagagalit si Janga na naging dahilan upang ihampas niya ang mesa na nagkapira-piraso. Gayunpaman ang kapitan ay nananatiling kalmadong nakaupo. Nagmumungkahi na susuko sila sa mga karapatan sa pangangalakal na hindi nila hihilingin ang 500,000 gintong yangs o alinman. Hindi sila hihingi pa ng kabayaran para sa sirang mesa at tasa. Sa halip ay iminungkahi ng kapitan na bilang kapalit ay tulungan nila ang kanilang grupong Black Cloud Corps sa paghahanap ng isang lugar upang manirahan malapit sa Western Plateau. Si Janga ay nagtatanong kung ito ba ang layunin ng kapitan. Sa simula pa lamang na makahanap ng isang lugar upang manirahan ang kapitan ay nagpapaliwanag na sila ay isang grupo ng mga palaboy at walang sekta. Gustong tumira sila ng malapit sa kanila. Umamin si Django na ganoon din sa kanilang sekta.
Ang paglilinaw ni Kapitan kaya naman nagmumungkahi siyang manirahan malapit sa Western Plateau na malayo sa Misek. Tinanong si Janga kung maaari ba siyang sumang-ayon sa ganang bagay. Nag-iisip si Janga na ang pagtanggap sa kanila na maaaring maging kapaki-pakinabang sa maikling panahon. Ngunit maaari silang maging pabigat sa hinaharap kung gagamitin sila ng Misek bilang mga kalasag sa kanilang labanan. Mababawasan ang puwersa at wala nang halos matitira. Si Janga ay naniniwala na hindi mahirap magbigay ng lugar sa kanila para manirahan. Sumang-ayon si Janga sa proposal ng kapitan na sinasabi kung iyon ang makakapagpad-ali ng usapan. Iniisip ng kapitan ang malinis na negosasyon. Tinanong niya kung dapat ba silang gumawa ng kontrata. Sumagot si Janga na hindi na kailangan ng kontrata, igagalang nila ang kasunduan sa pangalan ng Misek. Ang kapitan pagkatapos ay nagtanong kung pareho silang babalik agad sa Misek. Inalok niya sila ng isang silid kung gusto nilang manatili ng isang araw. Binanggit ni Janga na sila ay mananatili sa 100 Flower Room. Idinagdag na ang batang guro doon ay ang kanyang pamangkin. Ang kapitan ay kinilala ito ng biglang si Rano ay sumugod sa kapitan ng apurahan. Nag-uulat ng ilang balita, ang kapitan ay talagang nagalit at tinanong si Rano kung bakit siya pasok ng pasok tulad nito kahit gaano kabilis ang balita. Ipinaliwanag ni Rano na ang batang pinuno ng Thunder Clan ay pinatay. Nagulat si Captain at tinanong si Rano kung paano nangyari at kung nahuli nila ang assassin. Sabi ni Rano na parang hindi. Nahuli sila at sa tingin niya ay naniniwala ang Thunder Clan na ang sekta ng Kinjing ang may pananagutan. Sa pagbabago ng eksena isang hapon ang pinuno ng Thunder Clan na si Ta at ang pinuno ng sektang Kinjing na kilala bilang santo ng martial spirit ay naroroon. Tinanong ng pinuno ng sekta ng Kinjing si Ta kung ano ang nagdadala sa kanya dito nang hindi inaasahan at armado. Tinanong niya kung ano ang gustong talakayin nila ni Ta. Sinagot ni Ta na gusto niyang malaman ang parehong bagay mula sa pinuno ng sekta ng Kinjing. Hiniling ng pinuno ng sekta ng Kinjing na si Saint na ipaliwanag ang lahat at tanungin kung bakit mayroon siyang dalang kabaong. Tumugon si Ta na sa loob ng kabaong ay ang katawan ng kanyang alagad. Si Saint ay nakikiramay para sa pagkawala ng kanyang kasama. Ngunit ang mga tanong kung bakit ginagawa ito ni Ta, hindi niya maintindihan kung bakit naniniwala si Ta na sangkot ang sekta ng Kinjing. Galit na nagtanong si Ta kung talagang hindi naiintindihan ni Saint. Si Saint, iginiit ni Saint na talagang hindi niya alam at tinanong kung ano ang nangyari. Pumayag si Ta at nagpa siya na ipakita kay Saint ang ebidensya. Siya mismo ang nagbukas ng kabaong na nagsiwalat ang katawan ng batang Thunder Clan leader na si Nam Hozan. Si Ta ay humiling kay Saint na tingnan ang mga sugat sa katawan ng kanyang tauhan. Ang mga pag-aangkin ay hindi mapag-aalinlangan ang resulta ng Kinjing Sect 72 sword waves. Si Saint ay gulat na makita ang mga sugat mula sa 72 sword waves. Tanong ni Ta kay Saint kung niyang namatay ang kanyang alagad dahil sa kanilang sekta. Patuloy siyang magdedahilan sa kabila ng katibayan na sinasabi ni Linaw na ang sekta ng Kinjing ang tanging posibleng salarin. Kaya't si Ta ay naniniwala na ang sekta ng Kinjing ang unang kumilos. Matapos sigurong mapagtanto na ang Thunder Clan ay nagpaplano na suportahan ang Misek sa pamamagitan ng isang kasal sa 100 Flower Room. Hiniling ni Saint kay Ta na huminahon. Ngunit sumisigaw si Ta na nagtataka kung paano niya magagawa ang posibleng manatiling kalmado nang mamatay ang kanyang disipulo dahil sa Kinjing Sect sword technique. Tiniyak ni Saint kay Ta na sisiyasatin ng maigi ang bagay at iniharap kay Ta ang mga patunay at siya ay humihingi ng agarang paliwanag mula kay Saint. Biglang dumating ang isang junior saint ng martial justice mula sa likod ng pinuno ng sekta ng Kinjing na pinuna ang mga aksyon na walang pag-iingat na pinagalitan ng junior saint si Ta dahil sa pagkilos nito. Dumating siya sa sekta ng Kinjing nang walang abiso na itinuring itong hindi matatawaran. Sinabihan ng pinuno ng sekta ng Kinjing ang junior saint na iwasan ang anumang seryosong aksyon. Gayunpaman ang junior saint ay hindi nakikinig at inaatake si Ta na activate ang kanyang thunderstorm pump technique. Ngunit sinampal ng junior saint si Ta sa muka. Ang junior saint ay nagtatanong kung natutuwa ba si Ta sa kanilang sekta kung gagawin nila ang ganoon mapangahas na akusasyon laban sa kanila. Ang pinunong si Saint ay nagtanong sa junior saint kung bakit inatake niya sila ng ganito. Lumalayo ang junior saint na nagsasabing ang sekta ng Kinjing ay makikita lamang bilang isang lokang stock kung binibigyang pansin nila ang mga ito. Iminumungkahi niya na hindi pa huli ang lahat upang maunawaan kung ano ang nangyayari pagkatapos na neutralisahin ang mga ito. Pinapanood ng senior na saint ang junior habang papalayo.
Naisip na nagbago na ang Junior Saint marahas at walang ingat na siya ngayon. Habang siya ay malamig sa nakaraan ay hindi siya ganito kabaliw. Ang mga tauhan ni Ta ay umalalay sa kanya sinuguro kung ayos lang ba siya. Tinanong ni Ta ang matandang santo, kung ito ba ang intensyon ng pakikisalamuha King Ching na gumamit ng puwersa upang sugpuin ang anumang anyo ng pagtutol. Nananatiling tahimik ang Senior Saint at inutusan ang isa sa kanyang mga tauhan na makipag-usap sa pinuno ng angkan sa sandaling magising siya. Inutusan din ng Senior Saint ang lalaki na magbigay ng matutuluyan para sa Thunder Underclan Warriors sa kanya kakausapin. Pagkaraan ay inutusan niya si Chang Yab na pumunta sa Chengdu. Dahil naramdaman niyang may mali doon, pumayag si Siang Yab na pumunta. Samantala ang dalawang lalaki na casual na naglalakad sa paligid ay pinag-uusapan ang pangyayari. Isa sa kanila ang nagtataka kung ang sekta ng Qinjing ba talaga ang pumatay kay Nam Hozon. Tinanong niya kung ang mga bakas ng martial arts ay madaling mapeke. Ang ibang lalaki ay nagtatanong kung siya ay seryoso na nagpapaliwanag na ang mas advanced na martial art ay may natatanging katangian. Idinagdag niya na ito ay imposibleng gayahin ang mga bakas ng isang martial art tulad ng 72 sword waves. Tinanong ng unang lalaki kung ang ibig sabihin nito ay ang sekta ng Qinjing ang tunay na may pananagutan sa pagkamatay ni Nam Hozon na kinatatakutan ng ibang tao. Nakatitiyak ito ng mga resulta ng pagdanak ng dugo. Sa ibang eksena si Po ay nakaupo sa isang silid nag-iisip ng malalim. Dumating si Sana at tinanong niya si Po kung paano niya nagawa ito. Hindi maintindihan ni Po ang ibig niyang sabihin nilinaw ni Sana na ang tinutukoy niya ay ang Vice Master ng Thunderclap Clan na si Nam Hozon. Gusto niyang malaman kung paano pinatay ni Po si Nam Hozon at ginawang parang responsable ang sekta ng Qinjing tanong ni Sana kay Po. Kung siya ba ang pumatay kay Nam Hozon? Tumugon si Po sa pagtatanong ni Sana. Kung mahalaga ba talagang malaman kung sino ang pumatay sa kanya? Sa tingin niya ang mahalaga ay patay na si Nam Hozon, tama ba Sana? Sang-ayon kay Po at sabi niya tama sabi niya kay Po na baka mahirapan silang magkita sa ngayon. Dahil may importante siya bisitang pad-ating. Nakikiusyoso si Po at nagtatanong kung sino ang mahalagang bisita si Sana. Nagtanong kung hindi niya sasabihin kay Po ay ibinunyag niya na ang kanyang tiyahin ay ang Blossom Elder ng Mi Sect at pupunta siya sa White Flower Room ngayon kasama ang isa sa kanyang mga alagad. Nagpapaliwanag si Sana na ang kanyang tita ay may napaka-demanding personality, kaya kailangang personal na alagaan ni Sana ang kanyang bisita. Si Po ay curious kung bakit ang Blossom Elder ay pupunta dito. Sinabi sa kanya ni Sana na narinig niya na nandito ang kanyang tiyahin upang kumuha ng isang mersenaryong grupo na tinatawag na Black Cloud Corps. Nakilala sa pagiging isa sa pinakamalakas na mersenaryong grupo na may isang matalinong pinuno. Nagtataka kung titira ang babae sa White Flower Room. Sinabi ni Sana na sa tingin niya ay magtatagal ang kanyang tiyahin. Dagdag pa ni Sana, nasasabik siyang makita ang kanyang tiya. Ngunit ayaw niyang makita ang babaeng kasama ng kanyang tiyahin. Nagpaalam si Sana kay Po at iniwan si Po na nagtataka sa salitang Blossom Elder's disciple. Ang ibig sabihin ni Sana ay ang babaeng malamig at nananakot. Sa tingin niya na basta manatili siya sa Chengdu ay baka hindi muna sila magkita. Isinasaalang-alang din ni Po na sa pagkamatay ni Nam Hozon mula sa Thunderclap Clan ang sekta ng Qinjing ay malamang nakaguluhan din. Nagpasya si Po na maghintay ng kaunti. Samantala si Qian Yab ay pad-ating sa lugar kung saan pinatay ang Vice Master ng Thunderclap Clan. Ang kanyang tao ay nagpaalam sa kanya na ang mga bakas ng pinangyarihan ng krimen ay kahawig ng 72 sword steps technique. Si Xing Yab ay nagtataka kung posible na ang isang tao sa labas ng kanilang sekta ay natutunan ang pamamaraan na ito. Sinasang-ayunan ng kanyang kalalakihan ang sinasabi niya. Gustong isipin na sa kung ano ang nababanggit na ito ay lubos na malabo. Dahil ang pamamaraan na ito ay kilala lamang sa iilan sa loob ng kanilang sekta. Gayunpaman si Xian Yab isinaalang-alang na ang isang kopya ng pamamaraan ay nag-leak sa nakaraan. Naglalaman lamang ng estilo ng swordsmanship. Ang kanyang tao ay nagpapaliwanag na nang hindi natututunan ang panloob na estilo ng inner breathing mula sa kanilang sekta ay gagawin itong maging imposible na ganap na magamit ang kapangyarihan. Pagkatapos ay nagtatanong si Siang Yab kung posibleng may tumulong sa loob ng kanilang sekta sa isang tagalabas ay sang-ayon ang kanyang tauhan na ito ang magpapabago sa sitwasyon. Ngunit posible rin na may nagsuri ng kanilang mga diskarte at kinopya ang panloob na estilo ng paghinga para gumaling.
Ang lalaki ay nagmumungkahi na ang paglikha ng isang ganap na bagong martial art ay maaaring maging mas mahusay kaysa sa pagsisikap na malaman ang assassin's technique. Binanggit niya na hindi sila makakagawa ng mga konklusyon mula lamang sa pinangyarihan ng krimen at nagmumungkahi na subukang subaybayan kung paano nagtago doon ang assassin. Sumasang-ayon si Xian Ya sa ideya at nagpasyang i-backtrack ang mga galaw ng assassin. Sinasalamin niya ang kalupitan ng assassin at iniisip kung ito ay ang taong iyon mula 7 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman itinatakwil niya ang ideya sa pag-aakalang si Pu ay dapat patay na si Shiyab at ang kanya ang mga lalaki ay dumating sa isang lokasyon kung saan ang isa sa kanyang mga tauhan ay nagtatanong kung may sapat na espasyo para silang lahat ay manatili. Nagpapaliwanag si Yang Yab na pupunta sila sa lugar ng kanilang kaibigan ang Golden Sky Clan na magbibigay sa kanila ng tirahan. Bilang papalapit sila nakita nila ang mga miyembro ng Mi sect na dumarating na ikinagulat nila Chiang Yab na binati si Janga at binanggit na matagal nang nagtatanong kung bakit si Chiang Yab na kilala bilang White Crane Sword ay hindi namumuhay ng mapayapa sa kabundukan tulad ng isang crane. Nagtanong si Xian Yab tungkol sa dahilan ng Blossom Elder. Nabanggit niya na kung wala si Janga sa base ng kanyang clan ay mahirap protektahan ito at mag-aalala siya tungkol dito. Sinabihan ni Janga si Chan Yab na tumahimik itinuro ni Chen Yab na si Janga ang nagsimula ng mga pangiinsulto at ngayon siya ay nagagalit. Iminungkahi niyang tapusin na ang argumento sa ngayon dahil pagod siya. Pinagmamadali niya si Silran na umalis. Habang Janga ay galit at nagtatanong kung paano maaaring kumilos ang mga miyembro ng sekta ng King Chang na napakaangas sa harapan niya. Tinatawag silang mga daga. Tinanong ni Jiang kay Chi at Yab nalaman ba niya ang tungkol sa negosasyon sa pagitan ng Vice Master ng Thunderclap Clan sa White Flower Room at pagkatapos ay pinatay, inaakusahan niya ang King Shing sect ng pagbibintang sa pangyayari. Habang si Xian Yab ay gumanti ng sigaw. Kung paano nakabuo si Janga ng ganoong akusasyon. Ipinaalala niya sa kanya na ang Mi sect ay gumugol ng 7 taon na pagsisikap upang patayin ang pinaka-promising na miyembro ng King Chang sect na nahihiya at kinukwestiyon ni Yab ang kamangmangan ni Janga. Habang sinasalamin ni Silran kung paano ang mga kaganapan ay mga maling akusasyon. Dahil hindi rin inaasahan ni Silran na papatayin ng assassin si Wu Gunang. Iniisip kung paanong patuloy na naiimpluwensyahan ng pagkamatay ni Gunang ang lahat. Kahit na ang mga hindi nakakaalam ng kanyang pangalan na Silran. Napansin niya ang malamig na tingin ng isang tao. Ngunit iniisip niya kung mali ang kanyang nakita, nagustuhan niya ang kasutan ng lalaki. Tungkol sa sitwasyong pinaniniwalaan niya na parang apoy ang pasyon ng kasuotan ng lalaki. Si Pu ay lumalayo sa 2 sektang nagsasagutan. Wala silang kamalay-malay na siya ang pumeslang sa 2 namatay na pinagtatalunan nila. Hindi rin maglalaon na sila ay magpapatayan din deal sa walang tigil na pagbibintangan. Basta't nandito lang ako't nakasubaybay sa pagbagsak ng inyong mga sekta. Dito na po nagtatapos ang kwento, sana po ay nagustuhan ninyo. Magkita-kita po tayo sa panibagong Esther Yang inyong matutunghayan. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik.